halos isang taon na pagsasama namin ni Mami bilang magbiyanan. Sobra po nung hindi ko po, marami po akong mga magagandang alaala sa kanya. Marami rin po akong malulungkot na alaala mula kay Mami Elvie. Simula po nung naging magbiyanan kami, araw-araw po sa ginawa ng Diyos, magkasama po kami niyang pumapasok sa opisina. Si Mami po, pag magbibihis na ako papunta sa opisina, tatanong na niya agad sa akin kung kasama ba ako. Sabi ko, oo, Mami, kasama ka. Pag sinabi kong kasama siya, ayan na, mauuna pa siya magbihis sa akin. At habang bumawa pa ako ng hagdanan, tatayo na siya, kahit hindi siya agad makatayo, kasi natatakot siya na may iwanan ko siya. Hindi ko makakalimutan sa kanya ng isang beses na nasa Skyway kami papunta sa Ayala, Alabang. Sabi niya sa akin, Christina, nasa kayo? Bakit parang yung daan double deck? Sabi ko, Mami, ano to, Skyway. Papunta tayo ng South Expressway. Sabi niya, kasi nito lang kita eh. Meron palang ganitong daan na 2 patong. Sabi ko, Mami, bakit ngayon mo lang pa ito talaga nakita? Oo, kasi hindi ako napapasya ni Ariel. Sabi ko sa kanya, hayaan mo, Mami, simula ngayon. Dahil magkasama na tayo, kakahuli natin yung panahon. Kahit saan ako magpunta, isasama kita. Kaya gano'n nga nangyari kahit saan ako magpunta. Lagi ko kasama si Mami Elvie. Hindi ko makakalimutan sa kanya nung isang beses na nagre-recording si Ariel ng Kutiman. Tatandaan niyo yun. Inaantok na ako. Pinuntahan ko si Mami sa sasakyan. Nung pinuntahan ko si Mami sa sasakyan, sabi ko, Ma, antok na ako. Pwede bang matutulog na ako? Sabi niya, o sige, lagay mo yung ulo mo dito sa kandungan ko. So natulog ako, nilagay mo yung ulo ko sa kandungan niya. Hinimas-himas niya ako sa ulo, sabi niya, alam mo, Christina, ikaw yung babaeng hiniling ko sa Diyos na makasama ng anak ko. Sabi ko, Mami naman, nagsadrama ka na naman eh. Hindi nga. Kasi humiling ako sa Diyos na sana magkaroon si Ariel na isang babaeng nag-aalaga sa kanya. At gusto ko, pag nawala ako, ikaw makita kong kasama niya at huwag kayo maghihiwalay. Ako naman sabi ko kay Mami, Mami, basta tandaan mo to. Kahit na anong mangyari, no matter what, ikaw pa rin yung aking Mami, Mami Elvie, na mahal ko. Ikaw yung Mami Elvie na confident ko, kaibigan ko. Isang beses, bago siya maoperahan, ng isang taon, yung katulong namin si Manang, nililinis siya, natakot sa sugat ni Mami. Kasi medyo nag-open yung sugat. Ayaw na siyang linisan. Sabi ko, paano bakit? Mama, yung kumilisan si Mami, natatakot po ako. So, ang ginawa ko, ako'y nagpunas kay Mami. Kamula, mukha, sa katawan, hanggang sa talampakan. Tapos, flash of iyak. Sabi niya, for the first time in my life, Christina, ngayon lang may nagpunas sa akin ng buong katawan na ninanay ko, hindi ko maalala na pinunasan ako mula ulo hanggang talampakan. Sabi ko, Ma, kung magpapalitin natin yung sitwasyon, siguro din punasan mo din ako, diba? Sabi ko, tahan naman. Tahan na. O sabi niya sa akin, sino napakabuti mo? O, dapat magdadrama ka na naman. Sabi ko, basta ako, love na love kita. Kasi sa totoo lang po, si Mami Elvie, naramdaman ko yung pagmamahal ng isang nanay sa anak. Sabi nila, madalas daw ang magbiyanan, hindi nagkakasundo, di ba po? Pero kaming dalawa, sobra kaming magkasundo. Sobra kaming nagmamahalan. Kasi si Mami, ano yan eh, yung bang mababong lang sa gayahan. Pag binigyan mo siya ng ice cream, makikita mo yung mata niya. Tuwang-tuwa na agad. Pag binigyan mo siya ng pinipig crunch, okay. Tuwang-tuwa na siya. Pag kumakain kami sa labas, madalas,
O-order ako siya ng chicharong bulaklak kasi gusto niya yun eh. Tapos itatago niya sa ilalim ng lamesa dahil baka makita ni Ariel. Magagalit sa kanya. Kaya naisip ko na nung nabayok si siya at nasabi ng may tanin na yung buhay. So, lahat ng gusto niya kainin, gusto ko nang ipakain sa kanya. Hindi ko pa makalimutan kay Mami nung bago kasal kami ni Ariel. Nung nalaman ko nga may tanin na yung buhay. Bago kasal kami, pinagulo ko siya sa gabi namin. So, magkakasama kami sa kwarto. Kasi gusto ko yung pag meron siyang naramdamang masakit sa kanya. Ako yung unang-unang lalapit sa kanya para tanongin ko kung anong masakit. At ito nga lately, nung nagkahiwalay kami ni Ariel, ang lagi ko sinasabi sa kanya, Ma, wala namang nagbabago. Kahit na magkahiwalay kami ni Ariel. Yung pagmamahal ko sa'yo bilang biyanang, nandiyan pa rin. Sabi niya, Christina, si Ariel, hindi yan, hindi ka. Ngayon po, sasabihin ko na kahit ganito ang nangyari sa amin ni Ariel. Yung sabihin sa akin ni Mami Elvie, natignan ko si Ian, hindi nakamamahal lang ako. Tignan ko si Lita. Pinapangako ko na kahit kabala na kami, titignan ko pa rin sila. At nung nawala siya, marami kong narinig ng mga sinasabi niya sa mga taong malalapit sa kanya. Kung gabi niya ako kamahal, kung gabi niya kamahal yung mga anak ko. Ako din masasabi ko, mahal na mahal ko si Banel. At ngayon wala na siya. Wala na akong katawagan. Wala na akong kakwentuhan sa phone. Yun ang mamimiss ko sa kanya eh. Yung pag may magandang nangyari sa akin, makikwento ko sa kanya. At sabihin ko rin na miss na miss ko siya. Mahal na mahal ko siya. Sa pagkawalaan niya, nawalan tayong lahat ng isang Mami Elvie at totoong nagpapatawa sa atin. Yung totoong nagpapatawa na hindi corny. Yung totoong pagpapatawa na natural na natural. Sa totoong buhay at sa TV, isa lang si Mami Elvie. Nanay na masarap magmahal, lola na masarap magmahal, biyanan na masarap magmahal. I love you, Mami. May you rest in peace. At gusto kong malaman mo na mahal na mahal din kita. Mahal na mahal din kita, Mami. I love you and I miss you so much.